The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. There was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told the servers, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then Jesus told them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it. And when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, although the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first, and then, when people have drunk freely, an inferior one. But you have kept the good wine until now." Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee, and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. The Gospel of the Lord. Maligayang pagdating sa pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Lanabal. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan kanina, malakas na kulog at mayroon pang kasamang kidlat, nandirito pa rin tayo para sa ina. Sa ating mga kapatid na sumusubaybay online, na nasa malalayong lugar, naway na sa mabuti rin kayong kalagayan at ramdam ang saya at galak dulot ng pagmamahal ng mahal na ina. Maraming kapistahan ang Mahal na Birhen sa loob ng isang taon. Ngunit ang kapistahan ng Santo Rosario ng Labal sa buwan ng Oktubre ay isa sa pinaka-aabangan. Siya ang reyna ng Santo Rosario ng Lanabal. We set aside our busy schedules or even take a leave from our works just to be present here this evening and to be able to complete the whole novena in her honor. Maaga pa lang po kanina ay marami na sa inyo ang nandito na sa Santo Domingo Church upang makiisa sa enthronement rites. Sino-sino ba ang mga kasama ngayon
Sino ba ang ating kakwentuhan bago magsimula ang selebrasyon ngayong gabi? Nagbabahaginan ng mga kwento ng pananampalataya kung paano tayo naging malapit sa mahal na ina, kung paano niya tayo sinagip sa matinding pagsubok sa buhay, kung paano niya tayo tinulungan upang mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. Nakakatuwang isipin na marami sa atin ay nahubog ang pananampalataya dahil sa ating araw-araw na pagdarasal ng Santo Rosario dito sa Dambana ng Birhen at sa ating taunang pagnonobinaryo sa mahal na ina. Ang mga kwentong ito, ang mga magagandang alaalang ito ay siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa at kagalakan sa ating buhay. Ito ang ating kwentong lanabal, ang ating lanabal stories. Ito ang mga kwento ng ating pananampalataya. Sa taon pong ito, aming hiniling sa inyo ang inyong mga kwentong lanabal upang ating mailathala sa Lanabal Facebook page. At marami sa inyo ang tumugon sa aming paanyaya. Hindi dahil gusto niyong sumikat o makilala, kundi dahil gusto ninyong makapulutan ng aral ang inyong kwento. Mula sa paghingi ng gabay na makapagtapos sa inyong pag-aaral, sa mga pagsubok na dumating sa inyong pamilya, amang nawala ng trabaho, mga malubhang sakit o karamdaman ng katawan, pinanghihinaan ng pananampalataya sa Diyos. Ang lahat ng ito ay inyong itinaas sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina at hindi niya kayo binigo. Kaya't hindi na tayo nagtataka pa kung bawat taon ay padami ng padami ang dumadalo sa ating taunang pagdiriwang sa karangalan ng Birhen ng Lanabal. Walang sinumang makapaghahadlang o makapigil sa inyo sa inyong paulit-ulit na pagsambit ng pananampalataya at pasasalamat sa Panginoon. At hindi na matitinag ang ating pananampalataya dahil dito. Sa isang taong nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina, hinding-hindi siya magsasawang ibahagi ang kanyang mga kwentong lanabal. Ang tema po ng ating pagdiriwang ngayong taon ay Mahal na Birhen ng Lanabal, Pintakasi ng Sambayanang Kristiyano. At sa taon din pong ito ay atin ding ipinagdiriwang ang ika-50 anibersaryo ng paghirang ng pamahalaan ng lungsod ng Quezon sa Mahal na Birhen ng Lanabal bilang kanyang patrona. Mula pa noong ang ating bayan ay nanganganib sa pagsakop ng mga dayuhan hanggang sa ating pakikibaka sa ating lipunan, magpasa hanggang ngayon sa Birhen, sa Mahal na Birhen ng Lanabal, tayo naninikluhod at humihingi ng tulong. Alam natin na hindi niya tayo iiwan. Alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Siya ay isang ina na handang maghirap para sa ating lahat. Isang ina na hindi inaalintana ang panganib at hirap, alang-alang sa ating lahat.
Alam na alam natin, lagi siyang nandiyan para sa atin. Sa bawat pagsambit natin ng Aba Ginoong Maria, nararamdaman natin na siya ay nakikinig at kasama nating lahat. Ayon sa isang manunulat, and I quote, "One Hail Mary said with love and thought is better than volumes of prayer poorly said. If time and one's duties prevent a long prayer, just say one Hail Mary with fervor and care." When we pray the Holy Rosary, the Blessed Virgin Mary is really close to us. It is like our foreheads resting on her forehead. She hears and sees us. She is really very close to us. End quote. This is also the very reason why we do not want to neglect praying the Hail Mary, especially the daily recitation of the Holy Rosary. We magnify the Lord every time we pray the Holy Rosary. Ang pagiging ina ng mahal na Birhen ay hindi lamang para sa Panginoong Hesus at hindi nagtatapos nung ipinanganak niya si Jesus. Hindi lamang doon sa kasalan sa Kana, sa paanan ng krus kung si Jesus ay nag-aagaw buhay at namatay dahil sa ating kasalanan. Ang kaniyang pagiging ina ay para din sa ating lahat. Kaya nga, napakahalaga ng papel ni Maria sa ating buhay. Laging tagapamagitan. Kaya nga't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang pagbigkas ng Aba Ginoong Maria, lalo na ang ating debosyon sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sapagkat dito po natin mapapatunayan at nararamdaman na patuloy niya tayong tinutulungan at ginagabayan. Sa pagsisimula ng ating nobenaryo para sa kapistahan ng Birhen ng Santo Rosario ng Lanaval, idulog natin sa mahal na ina na tulad ng kaniyang palaging pagkalinga at pag-akay sa ating lahat, nawa ay ipamagitan niya tayo palagi sa Panginoong Hesus upang atin ding masunod ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid sa pananampalataya at kapatid kay Maria, patuloy po nating buuin ang ating mga Lanaval stories. Sana ay makapaghatid ang ating mga kwento ng inspirasyon sa buhay ng iba at maging bahagi ito ng ating buhay pananampalataya. Dahil alam nating palagi siyang nandiyan para sa atin. Mahaba-haba pa po ang landas na ating tatahakin. Malawak na karagatan pa ang ating tatawirin. Maraming pagsubok pa ang darating sa ating buhay. Ngunit, huwag tayong mapanghinaan ng loob o mawalan ng pag-asa. Ang Panginoong Hesus at ang Inang Maria ay ating kasama. Mahal na Birhen ng Lanaval, pintakasi ng sambayanang Kristiyano at patrona ng lungsod ng Quezon, ipanalangin mo kami. Amen.